If you want to go check there, na meron na tayo mga punong tinanim doon, so kung makikita mo madadaanan na siya ng tao. Katulad yung nandito sa papuntang rapid. Ganyan yung mangyayari dyan eh. Pati naman itong park, i-rehabilitate ito, pati daanan doon. Kaya in-open lahat ng eskalita. Ilan yung estimate na residents ng Barangay Poblacion? 20,000 residents. What do you think yung pwedeng magawa ng as students na campaign to prevent too much garbage ng basa? Turuan lang sila ng proper segregation, proper way of ng pagtatapon ng basura. I-educate lang yung mga estudyante na yun. Isang malaking tulong na yan. Kasi pag educated ang tao, madali na yan. Simulan niya lang naman yan sa bahay. Kapag naturaan ng estudyante, dire-diretso na yan. Yung mga campaign ba kayo na naiisip na hindi pa napapatupad, or what do you think parang gusto niyo pang i-push ng local government natin? Ang local government kasi natin, meron tayong nilalaw sa Makati City Hall na zero waste management training. Yun, hindi lang maliban sa mga empleyado ng barangay, sa empleyado ng gobyerno, tinuturuan na lang din nila yung most special mga government employees ng barangay na mag-segregate na para malaman kung gano'n yung total ng volume ng barangay, ng weight na nasa-segregate natin na napakikinabangan pa. At hindi pa. Kaya nga lahat ng barangay, ino-oblige nilang magkaroon ng MRF, yung Materials Recovery Facilities. Doon yung lalagay yung mga nare-recycle na basura natin. Para makabawas sa basura. Meron kayong campaign ngayon na ongoing na? Meron. Hindi rin sa amin. Actually, yung campaign na gawa from our barangay, yun yung tapat mo mismo campaign. So yun, tinuturuan natin mga residente natin na linisin nila yung tapat nila. Tapos yung pangalawa doon, nung ina-adapt natin from Makati City Hall, sa solid waste pa din, ina-educate natin yung residente ng poblasyon, most especially ang establishment, na matuto na sila mag-segregate kasi may araw na, iba-iba na yung araw ng pagkuha ng nabubulok sa di nabubulok. So from Monday, Wednesday, and Friday, nabubulok ang kinukuha nila siya. So Tuesday, Thursday, Saturday, and Sunday, di nabubulok lang ang kukolektahin ng mga trucks na. From morning and then after. Alam mo yung common problems? Bakit imbes na isundin natin yung mga ganun? Walang disiplina kasi ang tao. Pagkaklat yan. Walang disiplina. Kaya naman ang common problem. May disiplina hindi yung ganyan. Seminars for students or residents dito. Nagpa-seminar na kami ng mga residente. Unang seminar namin, yung barangay employee. Kasi yung mga residente na tiga, dito naman yan sa atin. Mahirap kasi imbitahin mga household sa dami ng ginagawa naman. Dahil lalo ng mga natin. So, in-educate mo na namin, empleyado nila. Kata kami dito na zero waste management seminar. Last question na lang, yung about the squatters, paano siya na-resolve? Actually, hindi pa naman lahat. Kasi hanggang ngayon, meron pa tayong mga informal settlers eh. Yan yung problema natin eh. Hanggang ngayon, hindi pa naman nire-resolve lahat. Pero siguro, i-relate mo naman compare dati. Siguro mga nakaka-80%. 20% na lang sa middle settlers. Yung mga laws, yung mga batas na nagpapatupad na huwag magtapon ng basura. Penalties. Ayan, sa penalties naman, kasi yung since nasa politics kasi yung mga bosses namin, mahirap kasi gumalaw sa tao. So nagko-concentrate kami ngayon dun sa establishment, sa Makati Ave, sa Burgos, since dyan tayo kumukuha ng source of income natin sa mga barangay. Saka, yan yung natin, ang barangay natin. Diyan kami nagko-concentrate. Kailangan kasi yung establishment natin nila, marunong na sila. Sila yung muna natin uwiin. Kasi sila yung mas maraming kalat, mas maraming nag-produce na recyclables sa yung mga nakaka-ang sa basura natin, nakakadami. Kaya kailangan sila yung uwiin natin pag residente na yun.
Pero merong batas na ipinapasa ang barangay council tungkol sa paghuhuli naman sa mga residente. So may penalty tayo ng para din naman. Kasi pagka-establishment kasi ang penalty, 1,000 yung pinakamababa first offense, second offense, 2,000, 3,000, tapos may increasing pa. Ngayon sa residente naman, ang ordinance ng yung first offense is 200 pesos, 8 hours community service, second offense 500, 3 days community service, third offense 1,000, tas 1 week community service. Pero pag establishment, may imprisonment. Wala akong jail. Yung estimated na budget ng barangay natin sa waste management. Sa waste management, ang estimated budget para dito lang sa atin, yung binadget